Okay, good afternoon. Please be seated. Upo na po muna kayo. Kanina po, na-realize ko, nasa anniversary po tayo. Sa sobrang dami ng gusto ko pong sabihin, nakalimutan ko po kayong batiin. Ano po? So kaya gusto ko pong unahin ko na po ngayon in behalf of Maranatha International Baptist and Fellowshipping Churches, Victory Fundamental Baptist Church and Missions, siyempre po ang Living Water Baptist Churches here and abroad, at ang aking pong pamilya. Binabati po namin kayo ng happy 42nd anniversary. Praying that God will continue to bless and use your ministry for God's glory. Amen? So, and ayoko rin po makalimutan na gawin po ito, na pasalamatan po kayo. Of course, Pastor Proby at sa ating pong patriarchs, Pastor June, sa pamilya nyo po at sa lahat ng mga members, thank you po sa inyong generosity, sa inyong pong hospitality. At sa nakita ko, pabor na hindi ako nagdala ng panglaro ng basketball. Opo, dahil gusto nilang makalaro po ako, sa isang nakasusurpresang pangyayari po, nagkaroon po ako ng karagdagang basketball shoes at Jordan shoes. So kaya thank you po ang Panginoon. Actually po si Pastor Mark J. nadamay pa di ba? Dahil ready naman po ako to buy at in fact nasa cashier na po ako, nasa counter na po ako. Pero talagang matindi po ang paninindigan sapagkat ang mag-asawang Brother Kevin, meron daw pong mahigpit na bilin sa kanila na babayaran daw yung aking sapatos. So kaya, of course, hindi po ako nanalo. Salamat. Hindi po ako nanalo. Kayo po ang nagbayad ng aking shoes. Pero alam nyo, ang blessing, umiikot lang po yan. Dahil ready po akong magbayad, si Pastor Mark J. po, ayan, blessing din na sumasama, di ba? Oho, kaya imbis na ibayad ko po yon, sabi ko, Pastor Mark J., halika, pumili ka ng sapatos mo, ibili mo ng sapatos. Kaya sa totoo lang, dapat pala si Pastor Mark J. ang tawagin ko rito, siya magpasalamat sa inyo. Dahil siya ang nakalibre ng sapatos. Well, kidding aside, we would like to praise the Lord for everything. Thank you, church, for your heart. And please keep it up because I know that God is very happy to see na merong ministry na katulad po nitong ministeryo po ninyo. Habang nag-iisip po ako, actually po naging honest ako kay Pastor Proby. Ako po yung tipo ng pastor na kung ako po hihingan nyo ng outline ng message bago po magsimula, talagang medyo hindi po ako na-use sa ganon. Sapagkat posible pong magbago ang lahat. And in fact, ang disenyo po ng Panginoon sa akin, hindi po dahil sa hindi handa. In fact, pinayaman nga po ng Panginoon ang aking pong diwa sa usapin po ng mga mensahe at preaching. Ang lahat ng aking pong mga naging pag-aaral, yung talagang pagsisikap, sa pagbababad sa salita ng Diyos, I can say, yun po ay naging disenyo ng Panginoon because of the kind of ministry na ipagagawa ng Panginoon sa akin. Katulad po niyan, pagka po tayo ay nasa service na po natin, I am actually praying for God to lead me, to guide me, and to give me the message na gusto po niyang ibahagi ko po. May mga tumatakbo na po sa isip ko, meron pong mga bagay na gusto kong ibigay. Pero ngayon lang po naisip ko na siguro po sa lahat ng magandang mga nangyari, sa mga masasabi nating victory, yung glorious, sabihin nating blessing na ating pong in-enjoy, siguro magandang magtapos din tayo sa paalala at babala. Ang message ko po ngayon, ang inilagay ng Panginoon sa puso ko, ang title po, Please Don't. Please don't.
Pakibuksan po natin ang ating Bible sa Numbers chapter 14. Numbers chapter 14, and I would like to request again the congregation to please stand up as I read our text. Ito po ang ating final challenge. Siyempre po, na-overwhelm tayo at kitang-kita natin ang ginawa ng Panginoon. At halos lahat tayo, hindi lang na-bless, kundi nag-enjoy. Tama ba ako? Ha? Nag-enjoy po ba talaga tayo? Na-bless po ba talaga tayo? And katulad po ng sinabi po ng ilang mga nag-testimony, alam ko po na marami pang gustong i-accomplish ang Panginoon. Kaya napakahalaga po para sa akin na may bahagi ko po sa inyo itong message na ito. Ang title po, Please Don't. Alright? Numbers chapter 14. And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, Would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness? And wherefore hath the Lord brought us unto this land, to pull by the sword, that our wives and our children should be a prey? Were it not better for us to return to Egypt? And they said one to another, Let us make a captain, and let us return into Egypt. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. And Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, The land which we have passed through to search it is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it us, a land which floweth with milk and honey. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. But all the congregation bade stone them with stones. And the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before all the children of Israel. And the Lord said unto Moses, How long will these people provoke me? And how long will it be ere they believe me? For all the signs which I have shewed among them, I will smite them with a pestilence, and disinherit them, and will make of thee a greater nation and mightier than they. Okay, mag-jump po tayo sa 26. And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, How long shall I bear with this evil congregation, which murmur against me? I have heard the murmurings of the children of Israel, which they murmur against me. Say unto them, As truly as I live, saith the Lord, as ye have spoken in mine ears, so will I do to you. Your carcasses shall fall in the wilderness, and all that were numbered of you, according to your whole number, from 20 years old and upward, which have murmured against me. Doubtless ye shall not come into the land, concerning which I swear to make you dwell therein, save Caleb, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of Nun. Let us pray. Dakilang Diyos, muli mo po kaming gabayan, samahan, pagpalain, turuan sa mensaheng ito na pinagpasyahan mo pong aming tatalakayin. I pray that you will continue to fill with your Holy Spirit, O God. Give me wisdom. Guide me, O Lord. Bless your people. Talk to us, and please warn every one of us, O God, through this message. I pray that you will again work in our midst, Heavenly Father. Again, Lord, sa iyo po kung nagtitiwalang lubos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. All right, please be seated. So this time, hindi na po tayo para maging mahaba sa ating pong preaching. Para sa ating pong concluding message, gusto ko pong tapusin ang message na ito sa pamagitan ng babala. Please don't. Siguro po, nung binasa ko yung passage, nagkaroon na po kayo ng idea. Well, some sort of parang reminder. Malinaw po na kung ang pag-uusapan natin, Israelites, malinaw ang plano at kalooban ng Diyos sa kanila.
Hindi para palayain lang po sila sa pagkaalipin sa Egypt. Ang kalooban din po ng Panginoon sa kanila ay ang maklaim nila yung promised land. Again, ang promised land ay prepared, and perfect land para po sa kanila. So the Lord prepared that land for them, and that is the prepared land of God for them, and also the perfect plan, the perfect land para po sa kanila. In fact, kung aaralin nyo po, yung kung paano po binigyan tayo ng idea ng mga spies kung anong klaseng lupa ito. Di ba? Isang napakagandang lupain. And in application po sa atin, magandang malaman nyo po na kalooban ng Panginoon sa mga Kristiyano, hindi po yung masave lang po tayo. So the will of God for us believer, hindi po yung masave lang tayo. Ang gusto ng Panginoon, mabless tayo. Amen? The Lord would like us to enjoy the promised land. Kaya doon po tayo. Huwag po tayo doon sa sarili nating plano, ating pong bigyang pansin ang plano ng Panginoon. At dito nga po mga kapatid, iniisip ko lang, yung mga inilalagay ng Panginoon sa puso ni Pastor Proby. I mean, the vision that God is putting in the mind of Pastor Proby. I believe hindi siya lang ito. It is the Lord. Amen? And you know, because this ministry is not the ministry of Pastor June, this ministry is not the ministry of Pastor Proby, this ministry is God's ministry. Kumbaga, as an individual believer, alisin mo yung karapatan na gagawin mo yung gusto mo. Dapat as an individual believer, maging particular ka, hindi sa gusto mo, kundi sa gusto ng Panginoon. Hindi sa kalooban mo, kundi sa kalooban ng Panginoon. Yun po ang magdadala sa atin sa masayang buhay. Yun po ang magdadala sa atin sa pinagpalang buhay. Kapag ang ating susundin ay kung ano ang plano ng Diyos sa buhay natin. So again, sa konteksto natin, the will of God is very clear to them na hindi lang sila palalabasin sa Egypt, sila po'y dadalhin sa promised land. Pero alam nyo po, na sa naging pagtatapos ng kwento, not all of them were able to enter into the land. And that is very sad, mga kapatid. Nakakalungkot po yun. Nakakalungkot na dinisenyo ng Diyos ang pagpapala para sa iyo, pero ikaw, hindi mo na-enjoy yung pagpapala, hindi mo na-experience yung pagpapala, at ang reason, sapagkat hindi ka sumunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? So, mga kapatid, according sa binasa natin, yung lamang pong nasa generation, nito pong si Joshua at ni Caleb, ang nakaentrada doon sa promised land. Majority of them, yan ang ayaw nating mangyari. Ang Diyos ay naglagay ng vision sa ating leader. At ang vision na ito is not just for him. Ang vision na inilagay sa kanya is for the people of God to enjoy. Para sa ating pong lahat. Amen po ba? Yung bang ang idea, masarap na sa lakbay ng church na ito, sa lakbay ng ministry ito, sa destination ng ministry ito, sa direction ng ministry ito, sa promised land ng Diyos, sa ministry ito, sa panguna po ng leader natin, masarap sana na majority of us, or if possible, lahat tayo makaentrada. Amen? Now, ito pong mga record sa Bible, ito po ay natatala para sa ating pong ikatututo. Pansinin niyo po, lahat ba ng story sa Bible positive? There are also negative stories in the Bible. And I believe with all my heart that the reason why God allowed even the negative stories na masulat sa Biblia, malinaw naman po yan, para maging warning sa atin. Amen? Para sa ating pong ikatututo. Kung naging problema na ng mismong bayan ng Diyos, na yung maliwanag po na kalooban ng Panginoon for them to claim and to enjoy the promised land, hindi po nangyari, hindi po dahil sa ayaw ng Diyos, kundi hindi po nagpatuloy ang kanyang bayan. Kaya dito po, sabi ko nga, Pastor, sa conclusion natin, hindi na para habaan ito. Pero gusto kong mag-stick sa mind nyo ang mga warnings. Kasi baka masyado tayong ma-overwhelm.
ng magagandang bagay. Baka ma-overwhelm tayo at ang akala na natin, yun na po yun. Mga kapatid, tuloy pa rin po ang lakbay. Hindi dito natatapos ang lahat. Hanggat hindi bumabalik ang Panginoon, tuloy lang tayo sa kanyang direksyon. Hanggat hindi patapos ang laban, mga kapatid, tuloy-tuloy lang po tayo. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng message na po pwedeng sa pagtatapos na ito, maging malaking help para sa ministry ng HBBC. And you know what? The Lord put in my mind this message. Please don't. Number one, please don't go against your leader. Don't go against your leader. Alam nyo, Kristiyano tayo eh. Dapat malinaw sa atin na yung leader, hindi po yan basta-basta, lumagay lang po dyan. May Diyos na tumawag sa kanya. May Diyos na naglagay sa kanya. And if we will consider the story of Moses, alam natin na hindi naging easy kay Moses na susundin niya ang tawag ng Panginoon. Alam niyo po yung story, di po ba? Kung tutusin, may risk. Kung tutusin, may danger. May difficulty, mga kapatid. Pero nung tawagin siya ng Panginoon, isinaisang tabi po niyang lahat yan. Nagre-reason out pa nga siya. May mga excuses pa nga po siya, mga kapatid. Pero lahat ng yon na isa-isang tabi at ang kailangan masunod, yung kalooban ng Panginoon. And if we will study the story of the Israelites, it is very sad because again and again, may mga tao po na kung saan, imbis na i-appreciate na may leader na binaliwala ang kanyang sarili, sumunod sa tawag ng Panginoon. Pero ang dali-dali pong pintasan, reklamuhan, at kung ano-ano pong mga pinagagawa po nila kay Moses. Mga kapatid, mga minamahal, iniisip ko, na maganda sigurong maintindihan ng bawat members ng church na ito na ang pastor na nasa harapan nyo ay hindi po basta tumayo lang po dyan. The Lord called him. Just try to use your imagination. Kung si Pastor Proby po kaya ay hindi nagpastor, sa usapang secular, ano kaya ang po pwedeng? Wala ba siyang future kung ang pag-uusapan, secular? Nakita nyo naman, personality pa lang mga kapatid. Sinisiguro ko sa inyo, ilang pelikula ang i-offer dyan. Kung ang pag-uusapan, potensyal. Kung ang pag-uusapan, personality, humanly speaking, marami po siyang pwedeng kalagyan. Okay? Pero sa usapang calling, sa usapang God's will, wala naman taong magiging matagumpay na gagawin yung gusto niya. Ang magtatagumpay, yung mga taong susunod sa tawag ng Panginoon. And you should be thankful, mga kapatid, na may pastor na sumunod sa tawag ng Panginoon. Everything that we are enjoying sa panahong ito, undeniably, malaking kinalaman ng pastor na inilagay sa atin. Alam niyo po, hindi ho lahat ng kongregasyon pinalad na magkaroon ng pastor na talagang straight. At kayo ang nakakaalam. Kayo nakakakita. Sabi ko hindi naman niya kami laging kasama. Sa mga ilang panahon lang na nagkakasama, hindi lahat ng pastor ganyang katindi ang passion. Hindi lahat ng pastor ganyang katindi ang potensyal. I mean, everything na meron siya, ibinigay ng Panginoon yan sa pagmamahal niya sa inyo, sapagkat gusto ng Panginoon na may maglilid sa inyo for you to enjoy the promised land in your life. You should acknowledge the giver. You should appreciate the gift. Amen? Acknowledge the giver. Hey, ang nagbigay sa kanya, Diyos. At ang gift ng Diyos sa inyo, siya mismo. Sa kasaysayang Israelites, mga kapatid, di ba? Sabi ko nga, Old Testament, New Testament, tingnan niyo po yung pattern. Di ba sabi niya, sa usapang bayan ng Diyos, ano ang sabi po ni Jeremiah sa kanyang sulat? And I will give you pastors according to mine heart, that shall feed you with knowledge and understanding. Jeremiah 3:15, di po ba? Malinaw po yan. And then sa Ephesians chapter 4, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some
pastors and teachers. At hindi basta naglagay lang ng pastor, ang linaw, pogi pa, handsome, di ba? And He gave some apostles and some prophets and some evangelists, handsome pastors and teachers. Kaya ako dinidiin yan, pastor din po kasi ako. Damay-damay na po yan. Kidding aside, hindi ba ang laking blessing na may leader? Please don't go against your leader. Always remember that he is anointed, appointed, and authorized by God. The pastor is anointed, appointed, and authorized by God. Hindi po pwedeng sasabihin mo na kinikilala mo ang Diyos na hindi mo kikilalanin yung leader na inilagay sa'yo. Kaya lagi kong biro, pastor, pag ang Diyos naglagay ng leader, leader you like it or not. Diba? You should submit to the authority of the leader. Ang dami po, even in the New Testament, na talagang nag-i-establish ng katotohanan na inauthorize ng Panginoon ang pastor. Kaya nga sabi ko po, di ba, doon sa conference, malinaw yan, in Hebrews 13 verse 7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation, maliwanag, may rule over the people. Diba? Sa 17, obey them that have the rule over you and submit yourself. Yun po ang disenyo. Mga kapatid, Old Testament, New Testament, ganyan po yan. Ang Diyos sa kanyang authority, naglalagay ng leader. And please, don't go against your leader. And this is exactly what they did. Pansinin niyo po ang sinabi po ng ating teksto. Ang linaw-linaw po ng sinabi ng talata. For emphasis purpose, iisa-isahin natin. Ang sabi po ng verse number 1, and all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night, and all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, and the whole congregation said unto them, would God that we had died in Egypt, or would God we had died in this wilderness? And wherefore hath the Lord brought us unto this land, to fall by the sword, and our wives and our children should be a prey? Were it not better for us to return into Egypt? And they said one to another, let us make a captain, and let us return into Egypt. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel, and Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes, and they spake all the company of the children of Israel, saying, the land which passed through to search it is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then he will bring us into the land, and give it us, land which floweth with milk and honey. Only rebellion let ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. But all the congregation bade stone them with stones, and the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before all the children of Israel. Pansinin niyo po yan. Naglagay ang Diyos ng leader. Pero anong gusto nilang gawin? To go against the leader. In fact, humahanap pa nga sila ng potensyal, yung po pwede nilang gawing kapitan, pabalik sa Egypt. Rebellion po yan, mga kapatid. And that is not the will of God for them. Ang kadalasang problema, palibasa nga nakikita natin, ang pastor tumatayo sa pulpit at ang laging goal niya is to encourage the people. Sometimes ang iniisip natin, ang pastor, Superman. Diba? Iniisip natin parang kayo nagkakaproblema, parang siya hindi. Subukan niyo po. Kung ang tipikal na Kristiyano ay masasabi nating inaatake ng demonyo, ano sa palagay niyo? Yung leader kaya. Diba? Halimbawa ngayong hapon. Diba? Dahil medyo nakakantok tong oras na ito eh. Diba? Siyempre po pwedeng i-magnify ng demonyo yan. Pwedeng medyo merong pong antok-antokin sa atin. O hindi ko sinasabi to dahil may inaantok ha. Wala pa naman ako nakikita. Bagamat may mga miyembro talaga, may mga mananampalataya talaga na parang taga-anchok, mga kapatid. Ano taga-anchok? Laging ina-anchok eh. Ano?
Pero ako, hindi naman po ako negative pagka inaantok eh. Di ba? Lalo na kung lumalaban. Di ba? Yung nakita mong, kasi natural eh, tao tayo, inaantok tayo. Ako po, inaantok ako eh. Di po ba, Pastor? Yung pong mga inaantok, hindi ako negative doon kasi taong-tao ka talaga. Di ba? Lalo na pag nakita kong lumalabang kang ganyan, tapos sinasampal-sampal. Mga kapatid, at least lumalaban. Amen? Ang mabigat po yung mga Kristiyano na hindi man lang lumaban. Yung ba talagang, paano mo nasabing hindi lumaban? Nung natulog, nakangiti pang ganyan eh. Ang cute-cute pa nung natutulog eh. Well, don't get me wrong, wala akong nakitang inaantok. So, partly, gusto ko lang sabihin, hindi ba nakakaantok tong oras na ito? Di ba? So for sure, simpleng ilustrasyon, gagamitin ng dyablo to. Pero deeper than that, members, nandito kayo, umaten kayo, pero alam nyo sa sarili nyo na may mga laban kayo sa buhay. Tama? May kanya-kanya kayong problema. Maaring ito ay financial difficulties, marahil ito emotional problem, at wag naman mental problem, So, sa iba't ibang aspeto po pwede. Pero ang simple ko lang na gustong ipaunawa sa inyo, kung kayo, miyembro kayo, inaatake kayo ng dyablo, paano kaya yung leader? Kaya dapat wag nating i-disregard yan. Now, mga kapatid, kaya hindi ka dapat lumaban sa leader kasi Diyos ang naglagay sa kanya. Okay? Kaya it is good for us to consider the worth. Gaano kahalaga ang leader sa usapan ng buhay mo bilang Kristiyano? Ito po, may mga illustrations tayong pwedeng gamitin eh. Pero naalala nyo nung labanan po nila yung mga Amalekites? Di ba? Nung sila po ay lalaban sa mga Amalekites, ang nangyari po doon, si Joshua, siya humarap sa laban. Si Moses, being the leader, tumayo po siya doon sa bundok. Okay? At ang sabi po ng story, hindi po pwedeng walang gustong i-point out sa atin yun. Ang sabi po ng story, samantalang si Moses po ay nasa bundok, binigyan po ng emphasis doon na kapag ka nakataas ang kamay ni Moses, ano po nangyayari? Nananalo ang bayan. Pero kapag ka bumababa po ang kamay ni Moses, ano po nangyayari? Tatanggapin nyo bang kwento lang yan o may message na gustong i-impart sa atin? Hindi ba yung pong kwentong yan, yung storyang yan, yung record na yan sa Bible ay nagpapakita na dinisenyo ng Diyos na mahalaga ang leader? Di ba? Pagka po ang leader nyo discouraged, just try to imagine the possible effect sa mismong ministry, sa mismong mga miyembro. Hindi ba kayo mismo ang saya-saya po ninyo pag nakikita nyo na ang pastor nyo po ay alive na alive, pagka ang pastor nyo po ay talagang energetic, kapag ang pastor nyo po ay talagang masasabi nating very active. Hindi ba ang sarap? Pero kung ang pastor na makikita nyo po, yung pagtayo sa pulpito, alam nyo mga kapatid, mula nung nagsuko ako ng buhay sa Panginoon, halos di na po kami kumakain, mga kapatid. Mula nung nagsuko ako ng buhay sa Panginoon, gusto ko na sumuko talaga eh. Ang sarap makakita ng gawain na yung leader talagang masasabi nating larawan ng kalakasan. Pero siyempre, reality po, hindi po pwedeng nakataas lagi kamay. May moment na mangangawit po yan. May moment na manghihina po yan. And according doon sa story, bumagsak ang kamay ni Moses. Nanghihina po si Moses. And the good thing about that story, may Aaron at may Hur na nagtaas ng kanyang kamay. Pag si Pastor Proby kinausap nyo, isa sa bukang bibig niya ay yung pong parang mga Aaron at Hur sa ministry. Kasi aminado naman po siya. Hindi naman niya talaga kaya ang gawaing mag-isa. Pero mga kapatid, hanggat may Aaron at Hur, ayon sa story, may Aaron at Hur na nagtaas ng kanyang kamay, inalalayan po siya. And because of that, nagtagumpay sila sa laban. Amen? So meaning to say, that story is actually leading to the idea about the worth of the leader. Di ba meron ngang secular saying,
Everything rises and falls in leadership. Pag tinignan nyo po sa Biblia, ganun din, pinakita sa atin yung kalagayan na talagang mahalagang nakataas ang kamay ng leader. Itatanong ko lang po sa inyo, sino po sa inyo ang gustong sa usapang ministry, talunan tayo? Sino po ang gusto sa atin na ang ministry walang nangyayari? Sino po sa atin ang gusto na ang ministry, mga kapatid, katitisuran o walang may accomplish? Ako naniniwala, gusto natin na ang ministry makapag-accomplish sa Panginoon. Amen? So itong gandang maintindihan nyo. Dinisenyo ng Diyos na may leader. So you should understand the worth of the leader. You need to understand also the works of the leader. Ano po yung trabaho niya? Well, siguro po kung sa ating presenting panahon, imagine your life being a believer na wala pong somebody who is guiding and guarding you. Diba? Sabi ko nga, ang trabaho ng mga leader, ang trabaho ng mga pastor is to guide, to guard, and to grow the people of God. At yun po yung aming pong goal. Yun po yung aming laging sinisikap. Kaya nga sabi ko, it is an advantage, what a blessing, HBBC, na binigyan kayo ng leader na kung saan hindi lang niya basta ginagawa ang gawain niya, kundi may quality. Kaya naman ang ministry may quality. Pastor Mark J., isipin niyo, bihira yung ganun. Yung sa ministry, habang nakaupo, yung mga hindi taga rito at makikita yung gawain, hindi nila maiwasang mag-comment. Hindi nila maiwasan na ma-amaze. Hindi maiwasan na masasabi natin, ma-challenge, ma-encourage. Mga kapatid, yun yung sinasabi ko. Yun ang mas gustuhin ninyong kalagayan na nabe-bless ang marami sa ministry, not for you na magmamayabang, kundi maging masaya sapagkat iyan ang kalooban ng Diyos sa kanyang ministry. But please, do not disregard the fact na malaki po ang kinalaman ng leader. Alam nyo, kada kain niya, pagka po siya nabusog, kapag po siya nasarapan, ang iniisip niya lagi, mga members. Pagka nakakita siya ng maganda sa mga ministries na napuntahan niya, alam nyo, gusto niya kaagad gawin. Di ba? Yung pong mga naging pagpapala, magawa dito sa church. Mga kapatid, ang halaga ng trabaho ng isang pastor. At wag nating baliwalain po yan. Diba? So pagkikita po natin the worth of the leader, the works of the leader, and the weariness of the leader. Weakness. Wala pong leader na walang kahinaan. Naintindihan niyo po? Kahit nga ang secular Imagine nyo po ang secular, kung tutusin, nag-conceptualize po sila ng hero. Si Superman. Pero Superman na yan, may weakness pa rin Diba? Ano po ang weakness ni Superman? Diba? May kasama ba sa inyo sa crypto? Hindi. Ang ikinukonsider natin, lahat may weakness. Pinupuri po natin si pastor. Pero hindi magiging makatotohanan na wala siyang weakness. So, dapat tayo po aware na may kahinaan din ng pastor. Diba? You should realize that. We need to understand that his word, his works, his weariness, his weakness, his wounds. Nasusugatan din po yan, mga kapatid. Nasasaktan din po yan. May mga pagkakataon na ang mga miyembro, ang dali nyo masaktan. Ang tanong, ang pastor ba hindi nasasaktan? Ang kaibahan lang ng pastor, kahit nasasaktan siya, tuloy-tuloy lang. Ang miyembro po, masaktang minsan, iiwanan ka na kaagad yan. At hahanap na po yan ng magiging kapitan para sama-sama silang iwanan at bumalik na lang sa Egypt. Ba't babalik ka pa sa Egypt? Nakagrandiya ka na. Loading. Di ba? Gusto mo pa ba yung Egypt kaysa Grandia, mga kapatid? Di ba? So, and also, it is good to consider the welfare of the leader. The good thing about your ministry, in reality, di ba, as we witness sa buhay po ng church, mga kapatid, napakaganda na ang kaisipan natin, yung pong kapag ka nakikita nyo na maayos ang leader,
Kumbaga, salamin niya kayo eh. Reflection po kayo ng leader. Kapag ka po yung leader, ikagalang-galang, kapag ka yung leader nakakandak ng maayos ang sarili, kapag ka yung leader masasabi po natin na naaalagaan, ang refleksyon nito, napakaganda ng church nito. Napakabuti ng mga members nito. Amen? So, yun po mga kapatid. Pero kapag ka ang pastor po napapabayaan, kahihiyan din po yan ng mga miyembro. Anong klase ba naman mga miyembro yan? Sa kabila nung, di ba, pagsasakripisyo ng leader nila, pagsasakripisyo ng pastor nila. Kaya nga sabi ko, sa Bible po, magtataka ka lang minsan, may mga pastor na parang maging pogi points lang ang dating. Para bang kinokontra kung ano yung tinuro ng Bible. Mga kapatid, Diyos ang nagdisenyo nito. Malinaw sa disenyo ng Panginoon. Hindi ba? 1 Corinthians 9:7. Ang linaw-linaw po nun. Who goeth a warfare anytime at his own charges? Who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof? And who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock? So yun po, pag inanalyze nyo po, sundalo. Di ba? Sino nagpapa-uniforme sa sundalo? Kaya ang pastor hindi dapat mahiya na yung sinusuot niya dahil bigay ng mga pinamamahalaan. Hindi naman ako magbabarong para sumali sa Pretty Boy Contest eh. Nagbabarong ako bilang pagganap sa trabaho ko po, sa gawain ko po. Kaya nga, di ba, nilinaw ko sa inyo, pagka po isang bagay na i-consider natin, kaya ka masaya. Di ba? Dapat masaya ka pag nakita mong maayos ang pastor mo. At lalong doble saya mo kung ikaw ang isa sa dahilan kung bakit maayos ang pastor mo. Diba? Ibig sabihin, doble yung joy. Wala kang kakayahan. Nakita mo, maayos ang pastor mo. Maging masaya ka na maayos ang pastor mo. Pero doble ang saya pagka alam mo na kaya siya maayos, ginamit ka ng Panginoon sa kanya. Kaya siya may sasakyang maayos, ginamit ka ng Panginoon. Kaya siya nakapagdadamit ng maayos, ginamit ka ng Panginoon. Kaya siya nakakashoot ng 3 points dahil ginamit ka ng Panginoon. Di ba? Wala na si Kobe. Di si Proby na lang, mga kapatid. Alam niyo po, nung nagkukwento siya, parang nahahalata ako kung sino yung may mga kinalaman doon sa sapatos niya. Ang ngiti, wagas eh. Ang sarap-sarap sa puso. Kaming pastor, ang sarap-sarap sa puso namin na ginagamit kami ng Diyos sa inyo. Kaya dapat, ang sarap din sa puso nyo na ginagamit kayo para sa amin. Ang relasyon laging two-way-an, mga kapatid. Hindi po pwedeng pastor lang nag-iisip ng welfare ng mga miyembro. Dapat yung miyembro nag-iisip din ng welfare ng kanilang pastor. Alam nyo, kung ang pagbabatayan ko po, yung nakikita ko, pwede ko nang hindi i-preach ito eh. Sapagkat what you are applying and the practice na ginagawa po ninyo is already a proof na talagang marunong kayong mag-alaga ng pastor. So, kaya kita nyo, mula pa ng una, hindi naman po pinlano yan eh, hindi naman kinakasayan eh. Pero walang nagsasalita na hindi ma-commend yung napakagandang mga bagay na nangyayari. Hindi naman masama yun, di ba? Kasi may mga spiritual, wag si pastor ang purihin mo, si Lord lang ang pupurihin natin. Totoo naman yun na dapat purihin ang Panginoon. Pero hindi masama na i-appreciate po natin. Di ba? Hindi, kasi binabanggit nyo pa yung pangalan eh. Siguro kung ganyan ka, kung nabubuhay si Pablo, baka pati si Pablo nirebuke mo eh. Tingnan nyo, Romans chapter 16. Di ba? Anong nakalagay sa Romans chapter 16? I commend unto you, Phoebe. Hindi ba kinalanan? I commend unto you, Phoebe, our sister in Christ. Di ba? Ang sabi po mga kapatid, malinaw na siya po ay servants of the church which is at Cenchrea, that he as sister in the Lord has become saints, for she hath been a succorer of many and of myself also. And then niline up po dyan, si Priscilla at Aquila. Mga line up ng pangalan yan. Mga kapatid, hindi naman po kami para mamili. Hindi naman kami para manino. Pero may mga pagkakataon po na nililid kami para po talaga yung appreciation namin, ipahayag namin doon sa mga kapatid, yun ang healthy. But in their case, malaki ang kinalaman ng mga hindi naka-enjoy ng promised land. Malaki ang kinalaman ng paglaban nila sa leader. Ito, paalala lang.
pag inaral nyo po sa Bible, ang mga kumakalaban sa leadership, either of the two yan. Naalala nyo si Korah, yung kumalaban sa kanya? Diba? Mga kapatid, lumindol eh. Bumuka yung lupa eh. Ano po nangyari? Hindi ba kinain sila ng lupa? Bakit kakakalaban sa leader? Kahit alin sa dalawa, kinain ka ng lupa o kumain ka ng lupa, parehong hindi maganda yan eh. Samantalang sa kabilang panig po, tingnan nyo po ang sinasabi ng Bible. Yung mga nakita natin sa Bible na nag-bless sa man of God, tingnan nyo kung anong ginawa. Diba? Mga kapatid, don't go against your leader. Pwede na siguro yung warning na yung pastor. Pwede na po siguro yun. Malinaw na po sa atin. Huwag niyong kakalimutan. His worth, His works, His weariness, His weakness, His wounds, and His welfare. Okay? Pangalawa pong paalala, please don't grieve the Lord. Wag na wag nating pasasamain ang loob ng Diyos. Mga kapatid, 3 bagay yung gusto kong idiin dito eh. Una, fear the Lord. Diba? Pangalawa, follow the Lord. Okay? Pangatlo po, feel the Lord. Ano po yung ibig sabihin? Yung fear the Lord, alam naman natin na sa pangkalahatan. Ecclesiastes, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment. At alam nyo kung ano ibig sabihin ng fear na yon? Reverential. Diba? Yung pagkilalang mataas sa Diyos. Mga kapatid, yan po ang kalooban. Matakot tayo sa Diyos. Hindi po pwedeng, hindi mo siya susundin. Kaya ang ating pangalawa, follow the Lord. Pero ang gusto ko pong bigyan ng emphasis, dahil ang sabi ko nga, please, don't grieve the Lord. Ang ating pangatlong bibigyan diin, feel the Lord. Okay, pag kayo nagbabasa ng Bible, kaya sa lalim, mga kapatid, one thing na nabasa mo, ang salita ng Diyos. In reading the Bible, in hearing the Word of God, it is good na naintindihan natin yung kanyang mensahe. Pero sa usapang intimacy, alam nyo kung sino ang mga intimate sa Diyos? Ito po yung pag nagbabasa ng Bible, hindi sila hanggang doon sa mensahe lang, kundi nararamdaman nila ang puso ng Diyos. Yun po yung magandang ma-reach nating level. That as we read the Word of God, as we study the Word of God, hindi mo lang nababasa yung mensahe, nararamdaman mo ang Diyos sa kanyang salita. Halimbawa lang po, naalala nyo nung panahon ni Prophet Haggai? Sabi ng mga tao, hindi pa panahon. Hindi pa panahon para itayo ang bahay ng Panginoon. Alam nyo, nasaktan ng Diyos. Alam nyo, sabi ng Diyos, Haggai, kausapin mo sila. Sabihin mo sa mga tao, is it time for you, O yet, to dwell in your sealed houses, and the house of the Lord lie waste? Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Tanong, nasaktan ba ang Diyos? Hindi. Mabigat para sa Diyos yun. Alam nyo, imaginatively sabi ng Panginoon, kayo yung mga bahay nyo, pinipilit yung ayusin. Maganda rin maintindihan natin yung background. Alam nyo po, ang setup ng pinaka-templo, yung bahay ng Panginoon, ang pinaka-setup niyan, lahat ng mga lumalabas sa bahay nila, hindi nila pwedeng hindi nakikita. Diba? Araw-araw nadadaanan po nila yan. Mga kapatid, sabi ko nga, kung ang titingnan ko, kung paano kayo magmahal at mag-ayos ng bahay ng Panginoon, parang pwede ko nang hindi sabihin ito eh. Pero ang point, di ba? Tingnan nyo po kung gaano nyo pinaganda ang chapel. At gaano nyo pa gustong pagandahin ito. At marami pa kayong gustong i-accomplish. I believe, yan po ay kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Pero yung baliwala sa iyo, ang application nito, hindi lang naman bahay ng Diyos eh. Pwede nyo pong i-apply ito sa bagay ng Diyos.
Ibig sabihin, it is applicable not just sa usaping bahay ng Diyos, kundi mga bagay ng Diyos. Bakit pagka sa Diyos, okay lang nasa ka na? Bakit pagka sa bagay ng Diyos, okay lang kahit ganito lang? At least, makagawa. Kaya nga, hindi natin kinukonsente ang kaisipan ni Soriano na sinasabi, lalo na sa pagbibigay, na kung ano lang ang gusto mo, kung ano lang ang pasya ng puso mo, mali po yan. Ang tama po, mga kapatid, pag magbibigay ka, kung kinikilala mo, may takot ka, may galang ka, mataas ang pagtingin mo sa Diyos, hindi mo iisipin na kahit ano lang. I will not offer anything to God that costs me nothing. Yun po yun. Kaya yung iisang talata, every man according as he purposeth in his heart, ginamit na talata na malayang-malaya ka na kung ano lang maisipan mo, kung ano lang ang ibibigay mo. No. Alam nyo, aralin nyo sa Biblia, mula Old Testament hanggang New Testament, partikular ang Diyos sa pag-o-offer eh. Partikular ang Diyos sa usapan ng bigayan eh. Si Cain at saka si Abel parehong nag-offer. Pero sino lang tinanggap? Si Abel. Nag-offer din naman si Cain eh. It means to say, sa Old Testament pa lang, hindi po pwede sa Diyos na kung ano gusto mo. Naintindihan niyo po, mga kapatid? Di ba? So, yan po ay tinuturo ng banal na kasulatan. So, napakahalaga. Kaya nga sabi ng Panginoon sa New Testament, tingnan mo kung sino nakalagay dyan, Caesar. Ibigay mo kay Caesar ang para kay Caesar at sa Diyos yung para sa Diyos. Meaning to say, may para sa Diyos. Ngayon, hindi ba ang pagbibigay, dumidepende rin sa kung gaano mo kinikilala at tinitingnan yung binibigyan? Simple illustration. Pagka ikaw ay magre-regalo sa isang tao na hindi naman ganun kalapit sa'yo, minsan nga yung utos mo lang yan eh. Uy, bumili ka nga ng kahit ano dyan, ha? Kasi birthday ni ganito, ha? May maibigay man lang ako sa kanya. Yun, acceptable yun eh, kasi hindi naman kayo intimate eh. Di ba? Pero alam nyo, halimbawa ako, pagka bibigyan ko si Maris, yung pagkaganda-gandang babae na yan, di ba? Naka-live ba tayo? Nanonood yan? Oo, para makapuntos lang po ako sa asawa ko. Ho? Kung ang bibigyan mo, mahalaga sa'yo, alam niyo yung ginagawa natin? Panay pa tanong mo eh. Uy, ano kaya magandang ibigay sa wife ko kasi gusto ko yung magugustuhan niya eh. Ilan yung tinatanong mo. Okay? Tapos, iniisip mo, magustuhan niya kaya talaga yon? Nung bibilin mo na, doon sa pinilian mo, tinanong mo pa rin, Miss, magustuhan kaya ng wife ko to? Ay, naku, pag yan po binigay nyo, talagang tingin ko po, yun ang sabi nung, okay? Pagkatapos nun, magkano po yan? Nung sinabi yung halaga, wow. Diba? Wow, ay kaya lang, si Maris naman yun eh, okay lang yan, diba? Mahalaga, yun talagang tiyak ang magugustuhan niya. Eto na, dumating na yung time na ibibigay mo na. Pag binigay mo, unang tiningnan mo, reaksyon niya. Diba? Okay? Pangalawa, pinagtanong mo na yan. Ang dami na nagsabi sa iyo. Pati doon sa nagtitinda, tinanong mo, areklado. Diba? So tapos, pero alam niyo po, pagkatapos ng lahat ng yon, mahal na yung binili mo, marami nang nagsabi maganda yan, maraming, pero napaka-particular mo kay, nagustuhan kaya niya? Natuwa kaya siya? Kapatid, naintindihan natin sa tao yan eh. Pero sa usapang pagbibigay sa Diyos, naiisip pa natin, ano kaya ang mararamdaman ng Diyos na alam niyang hindi naman ako mayaman, pero dahil mahal ko talaga siya, willing talaga akong isakripisyo kahit yung isang buwang sweldo ko eh. Willing talaga akong isakripisyo kasi talagang para sa kanya eh. Kasi gusto ko maramdaman ng Diyos kung gaano ko siya kamahal. Mga kapatid, ano kaya ang mararamdaman ng Diyos? Alam na alam natin yan na siya mismo kinumend niya yung nagbigay ng 2 mites. Baka ko ikaw ang tatanungin, mamera? Natuwa ang Panginoon? Kasi tiningnan mo yung halaga ng mamera sa level mo. Pero yung halaga ng 2 mites, doon po sa level ng widow, very touchy sa Panginoon yun. Diba? Kaya, alam nyo, ang usapan ng pagbibigay, hindi estado ng buhay. Ang usapan ng pagbibigay, estado ng puso. Yes! Mga kapatid, mga minamahal, ipino-point out ko po sa inyo,
of all the things, of all the great things, of all the blessings, of all the miraculous things na ginawa ng Panginoon, ganito pa tumatakbo sa isip nila, yung tatalikod sila. Kaya ang sabi ng Bible, nag-grieve ang Panginoon sa generation na yan. And please don't. Sa ministry, kung merong isang bagay na wag natin gagawin, yung mag-grieve natin ang Panginoon. Okay, Malakay. Diba? Sabi ng Panginoon, Propeta Malakay, sulat mo nga ito sa mga tao ko. I-confront mo nga sila. Tingnan nyo po, minsan sa Malakay po, ang iniilagan chapter 3. Marami na pong nagka-nervyos dyan eh. Pagka po yung pastor, okay, ang pag-aaral po natin, Malakay 3, bumibilis na yung pintig ng puso. Pero aralin nyo po ang Malakay. Hindi nyo na kailangang umabot sa chapter 3. Napakabigat, chapter 1 pa lang. Alam niyo yung sabi ng verse number 6? A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts, O ye priests that despise my name. And you say, wherein have we despised thy name? Napaka-insensitive. Mga kapatid, alam niyo po ba, yung problema nila, they offer polluted bread. Doon po sa altar. Ano yung polluted? Pag hindi yan ang kalooban ng Diyos, polluted yan mga kapatid. Kasi alam naman natin kung ano yung dapat i-offer na hayop. Pero anong ginawa po nila? Kung ano yung may sugat, kung ano po yung mga hayop na may galistuta, na may buning baligtad, na may piksang dapa, na may kurikungkural. Yan po. Kung ano yung mga pilay, kung ano yung mga bulag, kung ano yung mga may depekto, yun ang iniaalay nila. Sabi ng Panginoon, Prophet Malakay, tanong mo sa kanila, subukan yung dalhin nyo kay governor yan. Will he be pleased with thee? Or accept thy person? Mga kapatid, sa maraming larangan, dapat nating pakaingatan na mag-grieve natin ang Panginoon. Naku, hindi biro yan. Dahil napigatin nila ang Panginoon, hindi sila nakapasok sa promised land. Aralin nyo, nakipag-bargain pa po si Moses eh. Diba? Talagang sobrang pakiusap po niya eh. Pero mga kapatid, talagang abusado yung Israelites eh. Talagang nilapastangan po nila ang Panginoon eh. Pinasasakit nila at pinasasama nila ang loob ng Panginoon. Ang tama po sa church, tayo po bilang church ng Panginoon, ang goal natin dapat lagi ay mabigyan ng glory ang Panginoon. Kaya do not grieve. Please do not grieve our Lord. Diba? Fear God, follow God, and feel God. Damhin po natin ang Panginoon. Be sensitive. Mga kapatid, di nyo na kailangan magtanong kung kani-kanino. Sarili mo na lang ang sabihin mo. Pag ito ba ginawa ko, matutuwa kaya ang Panginoon? Pagka kaya ako umabsent sa service, matutuwa kaya ang Panginoon? Pagka kaya nakipagrelasyon ako sa unbeliever, matutuwa kaya ang Panginoon? Kapag kaya hindi ko binigay ang aking tithes at ang aking offering, matutuwa kaya ang Panginoon? Ano kaya ang mararamdaman ng Panginoon pagka hindi ko siya kinatatakutan, pag hindi ko siya sinusunod at baliwala sa akin ang damdamin niya? Mga kapatid, please don't. What is number 1? Don't go against the leader. Number 2, don't grieve the Lord. Number 3, please don't give up the land. Please don't give up the land. Ibig sabihin, ang laki ng problema mo, ang ganda-ganda ng gustong mangyari ng Diyos sa iyo, ipipilit mo pa yung sarili mong gusto. Sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon at hindi ako magsasawang ikwento na dahil mas pinili ko na sundin ang Panginoon, maganda ang kinalabasan. Alam niyo po nung tinatawag ako ng Panginoon, kung tutuusin po, kontra tatay ko, kontra nanay ko, kontra po yung mga kaibigan ko, dahil wala raw pong mangyayari. Pero clear sa akin ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, iba ang kaparaanan ng Diyos. Kasi nung tinatawag niya ako, ang iniisip ko, ano sasabihin ng tatay ko? Sa kabila ng hirap ng buhay namin, ginusto niyang itaguyod ako.
In fact, ang pinakamalaking naging struggle ko talaga doon, mga kapatid, nung yung kaibigan niyang judge na naging congressman ng Valenzuela, inoperan po ako ng scholarship. So just try to imagine, at hindi biro yung course. Kasi po ang talagang mula grade 5 pa lang, ang ambisyon ko po maging abogado. Kaya lang alam niyo yung kwento ko, di ba? Sabi ng tatay ko, abogado, ang hirap-hirap natin. Hindi natin kaya yan, abusado ka anak. Sabi ko, sayang, isa na lang ang diferensya. Abogado, abusado, isang letra lang ang nagkaiba. So mahirap. Imposible. Pero yun ang eagerness ko. Tayo gusto kong makapag-aral ng law. Okay? Hindi namin kaya. Nung umaten po ako ng camp, tinawag ako ng Panginoon. Challenge ako na isuko yung buhay. Alam niyo po ba kung kailan ko sinuko yung buhay ko, kung kailan ako nag-decide, at saka nagkaroon ng offer sa akin. Yung judge, yung congressman ng Valenzuela. Okay? Dahil very close sila ng father ko, okay, ako bahala sa anak mo. Patirahin mo sa akin yan, pagtatapusin ko yan ng law. Naku, naloko na. Eh di syempre kung ikaw yung father ko, unbeliever ka, foolishness. Natatanggihan mo yan. So nagtataka siya, anak, eto na yun. Pakakawalan mo pa to? Palalagpasin mo pa ito? So, tay, kasi nga po, Bible school na po ako eh. Bible school? Anong mangyayari sa'yo dyan? Anong mararating mo dyan? Well, typical. Marami po kasi, ganun ang mentality. Okay? Don't get me wrong. Ang typical na mentality ng mundo, parating po yung mga ilan sa mga nakapaligid. Kasama na si Judas. Naaalala nyo po yun? Nung yung pong precious ointment, yung alabaster box of ointment, nung binasag po at ini-offer kay Jesus Christ, hindi ba yung mga tao nagulat? Kasi nga mahal-mahal po nun. Almost a year salary ang halaga ng ointment na yon. Ibinuhos sa Panginoon. Hindi ba nag-react ang marami? And then yung isa hindi nakatiis. Sabi ni Judas, ano naman yung ginawa mong pagsasayang na yan? Samantalang kung ang ginawa mo dyan, binenta mo, pinabigay mo sa mahirap, mas okay sana. Ganun po eh. Mga kapatid, unawain niyo po yung mga unbeliever na ang pananaw nila, sayang yung perang ibinigay mo. Sayang yung buhay na isinuko mo. Ang tingin nga po ng tatay ko, nagpaalila ako sa pastor ko eh. That is actually his thinking. Pero mga kapatid, dinidiin ko sa kanya, hindi po ito issue ng pastor ko. Issue po ito ng kalooban ng Diyos sa buhay ko. Yung ginagawa ko po sa pastor ko, hindi ko po sa kanya ginagawa yun, sa Diyos ko po ginagawa yun. Okay? Pero siyempre, hindi kanila maintindihan. To cut this very long story short, yung ilan naman sa inyo, narinig nyo tatlong testimony na ito eh. But for the sake of my emphasis, kung ipinilit ko yung gusto ko, kung mas sinunod ko yung gusto ng tao, at hindi yung kalooban ng Diyos, mga kapatid, maraming bagay sa buhay ko na in-enjoy po namin habang nagbiministeryo kami, na for sure, hindi po namin ma-enjoy. Hindi ako naintindihan ng father ko. Natural, pinersecute niya ako. Diba? Halos itinakwil po ako mga kapatid eh. But praise God. Kasi tingnan nyo kung paano mag-operate ang Diyos. Imagine nyo po mga kapatid, di para sa Kanya napakamangmang ko. Para sa Kanya alam nyo po yun, hindi raw ako nag-iisip. Hindi lahat ma-opera ng ganung offer. Sa isip-isip ko lang noon hindi ini-offer yan. Kung kailan ako nagpapasya, nasusundin ko yung kalooban ng Diyos. At saka dumating yung offer, praise God for that sensitivity. Diba? Sabi nila, sinuway mo ang magulang mo. Sabi ko, hindi. Sinunod ko lang ang Diyos. Ngayon, kung ang judgment nyo sa pagsunod ko sa Diyos, sinuway ko ang magulang ko. Judgment yun. Pero wala ko intensyon na suway ng magulang ko. Basta ang concern ko lang, sundin ko ang Diyos. Amen? O ngayon, pinagsisisihan ko ba? Mga kapatid, nanindigan ako, sinunod ko ang Panginoon, mukhang walang mararating, by sight, mukhang walang mararating, but praise God, napatunayan ko po. Kasi nung po nagsalita ako doon sa amin pong sports fest, alam niyo kung sino ang guest? Si Congressman. Alam niyo po, pagkatapos ko pong magsalita, punta siya sa tatay ko. Ang sabi ng tatay ko, kaya naman pala hindi binigay sa akin yung anak mo eh.
Talagang sorry ha, baka mukhang mayabang ang salita. Ang linaw niyang magsalita, ang linaw niyang yun ang sabi ng congressman. Hindi ko alam yun, na dumaan si congressman doon. Nagulat na lang ako na iba ang dating ng father ko. At ang katibayan niyan, pumunta po sa isang Bible study ko. Dahil di ko alam yung storya, natakot ako, nakita ko tatay ko sa Bible study. Sabi ko, Panginoon, ano kaya gagawin ng tatay ko rito? Wag naman sana rito. Di ba? Syempre, mga bina-Bible study ko po yun. Hindi siya kumikibo, basta umattend po siya. Pagkatapos ko pong mag-preach ng Bible study, Pastor, alam niyo sabi ng tatay ko, anak, ganito ha, Panginoon, wag dito. Sabi kong gano'n, Panginoon, wag dito. Sabi niya, anak, pag nagsalita ka, medyo bagalan mo ng konti. Coaching pala! Alam niyo po, hindi pa rin tumanggap ang father ko noon. Nakatatlong attend siya. Nalaman ng kapatid kong bunso. Sabi ng kapatid kong bunso, Tay, di alam mo na ngayon kung saan pupunta kaluluwa mo pagka namatay ka. Sabi ng tao, syempre, alam na natin yan, anak. Doon tayo sa itaas. Doon tayo sa itaas. Pero totoo, nun, hindi naman niya alam. Alam niyo ginawa ng tatay ko? Ready, halika anak. Pagka ba tinanong ka kung papaano, yung kuntiya ka na sa, ano ba ang sagot? Wow! Wow! Alam niyo ibig sabihin nun? Nagpapa-witness na ang tatay ko sa akin. Mga kapatid, alam niyo po kung sino nakapag-witness sa tatay ko? Nasave ang tatay ko. Ako po nakapag-witness. Ilang buwan po nagkasakit yung father ko. Nung nagkasakit po siya, na-confine siya doon sa Veterans Hospital. At nung na-confine siya doon, sabi ng mga persecutor, na kaya raw siya nagkasakit kasi tinalikuran niya yung religion niya. Kaya pagkagaling ko po sa church at pumasok po ako doon sa hospital, yung kagad ang bungad ng father ko sa akin, anak, totoo bang kaya ako nagkasakit dahil tinalikuran ko religion ko? Tay, ganun po. Sandali lang po, tay. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko lang po lahat ng pasyente rito. Tatanong ko, tumalikod ka ba sa religion? Tumalikod ka ba sa religion? Tumalikod ka ba sa religion? Alam niyo sabi ng tatay ko? Oo nga, ano? Sa akin, nung sinabi ng tatay kong oo nga, ang ibig sabihin na nun, amen. Siyempre, hindi pa naman siya talaga. Kala niyo ba natapos ang storya doon? Hindi pa po galing ang tatay ko. Nagulat po kami. Nagpa-uwi na po siya. Sabi namin, tay, bakit? Ayaw na raw niya sa hospital. Pinapirma pa kami ng waiver dahil hindi pa siya para i-discharge. Tay, bakit po ba talaga? Anak, gusto kong magpabautismo. Alam niyo po kung sino nagbautismo sa tatay ko? Ako po, mga minamahal. Naisip ko kung di ako sumunod sa Diyos. Naisip ko kung natakot ako sa tao kaysa sa Diyos. Naisip ko kung mas sinunod ko yung gusto nila kaysa gusto ng Diyos. Mangyayari kaya yun? After his baptism, kailangan siyang ibalik sa hospital. Nung time na yon, hindi na po sa veterans. Sa UST na po namin siya dinala. Ilang months lang po, namatay ang father ko. Ang lungkot naman, namatay ang father mo. Yes. Pero alam nyo ba na kahit hindi ko na-witnessan ng father ko, mamamatay siya? Alam nyo po ba na kung hindi nangyari na na-witnessan ko ang father ko, mamamatay po siya? But praise God, ang naging comfort namin, namatay ang father ko, na nakatanggap siya sa Panginoon, namatay ang father ko, na nakasunod siya sa bautismo, at ang pinakamalaking comfort, yung bang confirmation na walang susunod sa Diyos, na mapapasama ang buhay. Mga kapatid, kamusta ang plano ng Diyos sa buhay mo? Members, naglagay ang Diyos ng leader. Huwag kang sumalungat sa Kanya. Mga kapatid, Diyos ang pinag-uusapan. Huwag mo siyang bighatiin. Huwag mong pasamain ang loob ng Diyos. Mga kapatid, para sa iyo yung promised land. Do not give up the land.
Huwag natin pong i-give up yan. Ano man ang maranasan natin, tuloy lang po tayo. Huwag tayong tutulad sa marami sa kanila na pagka nasaktan na, pagka nahirapan na, kapag ka mabigat na ang laban, ang isip na bumalik sa Egypt. Huwag tayong babalik sa Egypt sapagkat ang kalooban ng Diyos, mapagpala po tayo, ma-enjoy natin ang lupa na ipinangako niya sa atin. That is the place of beauty, bounty, and blessing. That's the land. Alam niyo, sakit-sakit sa puso ni Moses. Naisip ni Moses. Binaliwala niya ang lahat eh. Sinunod niya ang Diyos eh. Mga members, yun ang lagi niyong isa-isip. Kasi yung mga Israelites, pag nagreklamo, para bang pag mamamatay sila, para bang si Moses hindi mamamatay? Para bang yung mararanasan nila, para bang kung sisihin nila si Moses, para bang si Moses hindi maapektuhan? Mga kapatid, ang sinasabi ko lang po sa inyo, paano ba naman hindi magigrib ang Panginoon? Nung ilabas pa lang sila doon sa Egypt, ang dami-dami ng manifestation, ng kadakilaan, kapangyarihan ng Diyos, pero nagagawa pa rin nilang magduda, nagagawa pa rin nilang mag-alinlangan, nagagawa pa rin nilang sumuway. Mga kapatid, sasabihin ko sa iyo, kung may susuwayin ka sa buhay mo, wag ang Diyos. Please don't. Please don't go against your leader. Please don't grieve the Lord. And please, don't give up the land. Huwag niyong isiping hanggang dito lang tayo. Naalala niyo po, bago ako magtapos, Pastor, naalala niyo po yung tribe of Gad at saka yung tribe of Reuben? I think ang record po nasa Numbers chapter 32. Sabi nila, dito na lang kami. Alam niyo, sabi, masaya na sila eh. So, parang gusto ko lang tapusin doon sa idea, ang ganda na nang nangyayari sa gawain dito, baka yung iba sabihin, ayos na, hanggang dito na lang tayo, hanggang dito na lang kami. Alam niyo, sabi po ni Moses, shall your brethren go to war? And shall ye sit here? Diba? Mga kapatid, gusto kong tapusin ang mensahe. Sa idea po, na ang kalooban ng Diyos, let us fight together. Sama-sama tayo sa laban. Walang iwanan. Amen? Pag may project, sumama ka. Diba? Pag may laban, kasama ka. Let us fight together. Let us follow totally. Sumunod tayo ng talagang ayon sa kung ano po yung sinabi ng Diyos. And listen, let us finish the task. Fight together, follow totally, and finish the task. Tumayo po tayong lahat. Invitation, hymn. Habang tumutugtog po sa himig ng paanyaya, please don't go against your leader. It is not healthy. It is not good. Don't grieve the Lord. Please. Kung may pasasamain ka ng loob, wag ang Diyos. Ang deserve ng Diyos, luwalhatiin natin siya. Sundin natin siya. Matakot tayo sa Kanya. Damhin natin siya. Pasayayin natin siya. Don't give up the land. Please, don't give up the land. Huwag mong hayaang hanggang dyan lang tayo. Hindi pa tapos. Ang pinakalubusan ng lahat ay ang promised land. If you really understand the message of the Lord this afternoon, I believe pinakamagandang magagawa po natin ay ang gumawa ng kapasyahan. Always consider the word of your leader.
the works of your leader. At maganda maisip nyo, may weakness din siya. Napapagod din po siya. Nasusugatan din po siya. Kaya ang pinakamagandang gawin po natin ay maging Aaron at Hur tayo sa Kanya. Ngayon, sandaling ito, if the Lord enlighten our mind, kung clear na clear sa atin ang mensahe, at dahil napakaliwanag nito, gusto nating i-apply yung idea na hindi tayo lalaban sa tagapanguna. Hindi natin palulungkutin ng Diyos o pasasamay ng loob ng Diyos at hindi natin i-give up ang land. Tatapusin natin ang lakbay. Ano man ang laban along the way, ano man ang atake ni Satan along the way, ano man ang difficulties or even danger, susunod at tatapusin natin ang lakbay tungo sa promised land. Maganda pong tapusin natin ang ating pong anniversary celebration na meron tayong pakikipagtipan sa Diyos. Why not leave your place, come to the altar, talk to God, and tell God, Lord, thank you. Thank you for this message. I need this message. Members, kailangan ka ng pastor mo. Given na yun na kailangan mo siya, pero hindi niya kakayaning mag-isa. May kahinaan din siya, may kakulangan din siya. Hindi siya perpekto, but the will of God for you is to back him up, to build him up, to bless him. Do not belittle the man of God. Huwag nating maging kagawian na lagi nating bine-blame ang man of God. Huwag tayong nagbabackbite, mga kapatid, sa man of God. Sige po. Kung ang tibok ng puso mo ngayon, Bishop, ang ganda pong paalala na hindi ko dapat ginigrip ang Panginoon. Dapat katakutan ko siya. Dapat sundin ko siya. Dapat damhin ko siya. Gusto kong mapasaya ko ang Panginoon sa buhay ko, Bishop. You stand up and come to the altar. If that is your desire, iwanan mo yung lugar mo, puntahan mo ang Diyos. This is not to force you, but to discipline you. Na kung ang Diyos nakikipag-usap sa iyo, huwag mong katamarang lapitan ang kanyang altar. Gusto ng Diyos na makipagtagpo sa iyo. Ano man ang response mo, it is good for you to express your heart to God and tell God, Lord, your message is clear. Na-rebuke mo po ako, Panginoon. At ngayon po, malinaw na malinaw sa akin. Hindi po ako nagpapasakop dahil perpekto yung leader ko. Nagpapasakop ako sapagkat kinikilala ko na ikaw ang nagbigay ng authority sa kanya. Because you anointed him, you appointed him, and you authorized him. And I want to always please you, my God. If that is your desire, you pray, you talk to God this afternoon. Pastor Proby, please.